Eto nga pala, may dumating na naman pala ako na parcel. Para nga pala to kay Ate Yumi. Order ko nga pala to sa Shein. Sobrang mura nga lang nito, 99 pesos. Kaso ginamitan ko nga ng voucher, kaya nga naka-discount ako ng 30 pesos. Overall nga, 70 pesos nga lang yung binayaran ko. Sa sobrang ganda nito is napakamura talaga. Ngayon naman, sobrang cute nga nila. Iba't ibang kulay pa nga. Dahil nga may sobrang pera nga ako, kaya nga naibili ko si Ate Yumi. Hindi ko naman din kasi matitiis ang batang yun. Gusto kasi daw talaga niya ng butterfly na clip. Ito nga, pati nga ang bunsuan ko is nagustuhan nga rin tong mga clip na to. Ngayon naman, no, may iba't ibang kulay siya. May blue, may green, may pink, madami. Basta madami siyang kulay. Tapos nga, sobrang dami pa talagang pagpipilian dun na mga butterfly na design. Ito nga, nagustuhan nga talaga ng Ate Yumi. Hindi naman nalata sa mukha niya. Excited na nga daw siyang gamitin to. Sakto naman is may pasok siya ngayon. Kaya ito nga pala yung ikiklip niya sa hair niya. Nga, tinesting ko nga muna sa buhok ng bunsuan ko. Tingnan niyo naman ang buhok ng bunsuan ko. Sobrang haba na nga. At nakikita ko nga na medyo kinikilig-kilig pa nga ang bunsuan ko. Akala talaga niya is kanya tong hair clip na to. Siyempre, tinesting na nga rin ni Ate Yumi yung ilang piraso para nga makita niya kung bagay nga talaga sa kanya. Kanya, okay na okay nga rin kasi medyo mahaba na rin ang buhok ni Ate Yumi. Ito nga, at papasok na nga si Ate Yumi sa school at nabihisan ko na nga rin pala siya ng uniform. Siyempre, tingnan niyo naman ang hair niya. Sobrang daming butterfly. Muntik na nga siyang maging diwata. Char! At kahit nga binibidyohan ko nga siya, sobrang kulit pa rin kung ano-ano nga ang kinikilos ng batang to. Ito nga, hihatid ko na nga siya sa school. Mga oras na yan, iskarga ko nga pala ang bunsuan ko kasi nga humabol siya sa akin. Umiiyak pa nga siya. Na nga lamang at hindi masyadong mainit, kaya nga isinama ko na nga rin ng bunsuan. Sobrang aga nga rin pala naming nakaalis sa bahay, 11:30. Excited na kasi pumasok si Ate Yumi. Ako ba sa batang yan, gustong gusto niya na maaga pumapasok. Bandang hapon nga dahil medyo nagugutom ako is naisipan ko nga kainin tong dala ni Daddy na chichirya. Na nga lang pala ako kumain sa kwarto kasi nga babantayan ko yung dalawa kong anak. Tapos wala naman din akong kausap sa baba kasi tulog din naman si nanay. Ito nga at for the mukbang nga ako nitong chichiryang ito. Masarap naman kaso medyo nakakaumay din siya kapag sinolo mo. Dapat pag mga ganitong pagkain is konti lang yung kakainin mo tapos iinom ka talaga ng maraming tubig. Kakain po tayo, try nyo rin po to. Bandang alas 5 naman is for the sundo na nga ako kay Ate Yumi kaso hindi na nga ako nakarating sa may gate ng school nila. Kasi nga dito pa lang ako is nakita ko na nga siya at ayun nga may balak pa nga bumili sa tindahan. At nung nakita nga niya ako is nagtatakbo, yung pala hinahabol niya pala yung isang kaklase. Nakikipagkulitan pa nga siya. Kung nga sa kanya is huwag masyadong maharot kasi nga baka mamaya is maaksidente siya or mapikon sa kanya yung kalaro niya. Kahit nga dito sa may bandang kanal is sobrang harot niya. Sabi ko baka mahulog siya. Ito nga for the lakad na nga kami kasi nga sabi ko bilisan na namin at baka magising nga yung dalawa niyang kapatid. Sabi niya nga sa akin is medyo napagod nga daw siya kasi madami daw silang tiniktok ngayon sa room. Pero sabi niya sobrang enjoy naman nila kapag nagtitiktok sila ng mga kaklase niya. Ito nga nagsabi nga siya sa akin na dadaan daw kami kalaatin kasi nga may bibilihin daw siya. Naman nakabenta siya ng bracelet kaya ayan may pambili na nga ang Ate Yumi. Hindi ko nga lang diyan alam kung ano yung bibilihin niya pero pagkain naman ata. Naman yung tindahan ni Ate tingnan niyo naman sobrang daming mabibili dito. Supplies, laruan, mga gamit ng bata, madami talaga. Kaya ito talaga yung puntahan ng mga estudyante. Siya hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panonood. Bye!